Kaugnay ng massacre sa Zamboanga, makakausap natin si Professor Julkip Liwadi ng UP Institute of Islamic Studies. Magandang tanghali po sa inyo, Professor. Magandang tanghali naman. Opo, bagamat po iniimbestigahan pa ng mga otoridad itong nangyaring massacre dyan po sa Zamboanga, very telling na pinaligtas yung mga brother Muslims na kasama nito mga pinatay. Ano po reaction nyo rito? Well, alam mo, matagal din naman na may ganyang mga agawain at ginagamit nga yung relihiyon bilang tawag dito demarcation line, ano? Between or among people. Yan nga ang medyo masama dahil pag ganyan yung mga pamamaraan ay nabibinbin o maantala yung kagustuhan natin magkaroon ng mas tawagin natin ay plural o multicultural society na hinahangad hindi lang ng bansa. Pero pati na rin yung ating mga kapatid na Muslim dyan sa Mindanao tulad ng Zamboanga City. Pero para lang mailagay po sa konteksto itong nangyari dito, on the ground ay maayos naman po yung pakikitungo, hindi po ba, ng mga Christian at Muslim dyan sa area. At yung mga ganitong mga instances ay very rare lang naman. At bagamat rare, kapag ganitong ang daming namamatay, talagang na-highlight, ika nga. Ano po ba talaga yung sitwasyon, lalo na dyan sa area ng Zamboanga Peninsula? Well, alam mo, timing din yung tanong ninyo, Rafi, dahil kagagaling ko lang nung isang araw dun sa Zamboanga City. At obvious naman na may mga pagbabago talaga in terms of demographic makeup. Yung yung pagbabago ng dami ng populasyon na pinaghalo ng ng mga traditional o indigenous na mga Zamboangueño o Chabacano dyan sa erang yan. Tapos may dumadaming mga migration o internal migration from the Sulu Archipelago, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, papunta dyan sa center ng Zamboanga, katulad ng Zamboanga City. At sa norte, mayroon ding bumababa na galing ng Lanao, ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Dipolog at Pagadian, Sibugay, papunta dyan sa sentro, sa Zamboanga City itself. So, dahil doon, talagang magkakaroon ng pressure. Dahil madami nga ang maghahatian sa pie, Kumbaga sa pizza, imbis na parang maliit na ethnic groups lang ang magko-control ng syudad o ng ekonomiya diyan sa Zamboanga City, ay marami ka na ngayon na dapat titingnan dahil nga maraming dumadagsa ngayon ng iba't ibang ethno-linguistic groups diyan ho sa syudad. So yan yung mga dahilan in general terms, Rafi, kung bakit makikita natin may pagbabago talaga diyan ho sa Zamboanga Peninsula, lalong-lalo na sa syudad mismo ng Zamboanga City. So, Professor, itong pagbabagong binabanggit nyo, isa sa mga manifestation ng conflict ay yung mga ganitong mga instances. Pero ano ba talaga sa palagay nyo yung motibo dito sa pagpatay? Well, alam mo, maganda na rin na may ganyang findings ang militar na ang dimension ng problema ay rido. Dahil ang, ibig sabihin, ito yung awayan ng mga competing families. Di natin alam kung may kinalaman yan sa control ng pangingisda. Dyan sa bandang yan ng Sangali at marami pang iba sa Zamboanga. Dahil alam mo, alam din naman natin na malala ang sitwasyon ng banditry, ng piracy. Diyan sa lugar yan at may kinalaman ang sinasabing mga radical groups katulad ng Abu Sayyaf. So parang nagpatong-patong na ito, Rafi. Ang problema dyan sa bandang yan ng Mindanao, yung Rido dimension, tapos yung banditry, yung piracy, yung extremism, and so on and so forth. Ang maganda na at least na-delineate ngayon ng militar at may gusto silang, may ginagawa silang ganyan. Para naman parang makaalis tayo dun sa mga sweeping generalization na kung may pangyayaring violente o hindi kagandahan
patungkol sa kapatid natin mga Muslim ay palagi na lang isa, mga Muslim ang may gagawan yan. Ergo, masama talaga yung mga Muslim. So, tingin ko yung mga ganong stereotyping, hindi makakatulong yun in the larger perspective. Dapat talaga ugatin natin isa-isa kung may pangyayaring ganyan, katulad ng ganyang awayan sa sa kontrol sa pangingisda nga ang dahilan niyan. Pwede rin po rin kayang isa sa mga dahilan nito yung dwindling supply naman ng isda dyan sa area. Kaya talagang kung ano yung limited na isda na pwedeng makuha ay talagang pinag-aagawayan at nauuwi sa patayan. Alam mo, Rafi, natumbok mo yung problemang yan dahil alam ko na siguro na didistino ka dyan, naasahin ka dyan sa bandang yan ng Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Ang magandang indicator dyan, Rafi, kung magta-travel ka by boat, mula Zamboanga City papuntang Basilan or Sulu or Tawi-Tawi, magandang 8 or 9 o'clock ng gabi, nasa gitna ka na ng laot, makikita mo nakahilera yung mga ilaw, ng malaking dambuhalang mangingisda, mga trawler. Ang sinasabi sa atin ng ating mga kaibigan doon ay hindi lang mga taga ron. Sa Zamboanga at Sulu Archipelago, yung mga dambuhalang mangingisda na yan. Pagkos ay galing yan sa iba't ibang parte ng Mindanao. Ang iba raw ay galing pa rito sa may Nabotas. So dahil sa pagdagsa ng mga dambuhalang mangingisda, yung mga trawler na malalaki, may bit-bit pa silang mga maliliit na, parang maliit na hydrofoil o parang bangka, para mabilis nilang maibaba yung kanilang mga lambat. Talagang naapektuhan yung ating mga kapatid dyan na maliliit na mangingisda. So, ang unang biktima dyan, alam mo, Rafi, yung itong mga indigenous people, mga kapatid natin na Badyaw. Kaya traditionally kasi ang mga Badyaw ay nakabase talaga sila sa Sulu Archipelago. Opo. Nung nagkagulo na dyan sa Sulu Archipelago, na-disintegrate sila, kaya napunta sila sa kung saang lupalop ng bansa, sa Batangas, sa Baguio na nga yung iba rito sa Maynila. At wala namang parang, anong tawag dito, mga safety net na binibigay sa kanila ang LGU ng iba't ibang probinsya dyan sa Zamboanga, sa Sulu Archipelago at maski yung national government. So kaya naglipan na nagkalat sila dahil yung ng traditional haven nila for fishing had been taken over So, by big fishing boats from different areas of the country. Okay. So ito Rafi, ang nagdudulot nga ng ganyang mga reaksyon, rightly or wrongly, doon sa mga naapektuhan ng maliliit na mga isda. So, Professor, hindi natin madiline o maalis yung ganyang pangamba tulad ng nakita ninyo, Rafi. So Professor, finally, ang magandang takeaway po siguro dito, una ay huwag magpadalos-dalos sa attribution kung ito ba'y sectarian violence o dahil to sa limited supply ng isda dyan sa lugar o away pamilya. Ang mahalaga rin dito ay mapagtuunan ng pansin kung pwede magkaroon ng dialogue kung ito ba'y away o rido dyan sa area, Professor. Natumbok nyo, Rafi, dahil nga kung alam mo naman ang culture ng Rido sa kapatid natin mga Muslim, ay hindi naman yan nauuwi sa kung halimbawa na pacify for a time, ay yun na. Ano yan generational yan Ibig sabihin, pag nakapatay ka ng ibang tao, ay in most cases, hindi yung mga taong yun, yung mga pamilya nun, hindi dudulog sa korte. Ilalagay rin nila sa kanilang mga kamay yung batas Gaganti at gaganti sila. So ano na lang klaseng henerasyon ang mangyayari pagka ganun. So maganda yung sinasabi niyo, Rafi, na dapat may dialogue talaga. Siguro pamunuan ng ating mga LGU dyan sa area yan, i-coordinate yung ating mga imam, yung ating mga traditional leaders, para sa ganun maagapan o hindi na tawag dito, maghiganti pa kung sino man yung mga disadvantaged individuals na unfortunately na subject sa ganyang mga rido dyan sa bandang yan, Rafi. Okay. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras at opinion, Professor Julkipli Wadi.